Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American romantic comedy film noong 1991 na pinamagatang Career Opportunities. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula kay Jim Dodge na nagbabasa ng dyaryo. Si Jim ay isang kumpiyansang tao na iniisip na alam niya na ang lahat pero sa katotohanan ay hindi niya alam kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Makikita si Jim na nagkukwento sa harap ng mga aso habang siya ay nasa trabaho. Sinabi niya na proud siya sa kanyang sarili para sa paggawa ng mga kwento at kakayahang magsinungaling. Si Jim ang uri ng lalaki na gumugugol ng mas maraming oras sa pagsasalita kaysa sa pagtatrabaho. Kaya naman pati ang mga aso sa kanyang pinagtatrabahuhan ay tila nagsasawa na sa kanya. Ang kanyang reputasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi gaanong maganda dahil ang tingin nila sa kanya ay isang taong hanggang salita lang at walang silbi pagdating sa trabaho. Gumawa pa siya ng higit pang mga kwento tungkol sa paglikha ng cow hearts at pagbili at pagbebenta ng animal shelter kung saan siya ay tinanggal. Habang kinukwento ang tungkol sa pagkatanggal sa trabaho, sinabi ni Jim sa mga bata na siya ay talagang isang napakayaman na tao at itinatag ang kanyang sarili sa negosyo ng mga hayop. Sinabi pa niya na mayroon siyang maraming kotse at manggagawa pero lahat ng sinasabi niya sa bata ay kasinungalingan. Sinasabi lang niya ito sa grupo ng mga bata at hindi sa mga matatanda dahil alam niyang pagtatawanan lang siya ng mga matatanda. Ang daming sinasabi ni Jim kaya ito ang dahilan para ituring siyang kakaiba o weird ng mga tao sa kanyang paligid. Pumunta siya sa isang restaurant at doon ay kinwento niya sa waitress ang tungkol sa iba't ibang uri ng pagkain na kanyang kinain. Sinusubukan ni Jim na maghanap ng bagong trabaho. Pumunta siya sa isang gasolinahan at nakiusap sa may-ari na bigyan siya ng trabaho sa kanyang istasyon. Nalaman na dati nang nagtrabaho si Jim sa gasolinahan na ito pero maraming beses na rin siyang pinalayas ng may-ari. Sinabi pa ni Jim na handa siyang magtrabaho ng libre pero ang may-ari ng istasyon ay tila walang anumang awa para sa kanya dahil hindi ito pumayag. Hinikayat niya si Jim na umalis ng bayan para maghanap ng mas magandang trabaho. Nang mapagtanto na hindi uubra ang kanyang pagmamakaawa, tumayo na siya para umalis pero nakita niya ang isang maganda at mayamang babae na si Josie. Nang makita ang babae, nagsimulang kumilos si Jim na parang isang maginoo. Napansin ni Josie si Jim at mukhang nagugustuhan niya ito dahil sa kinikilos niya. Habang nakikipagharutan si Jim, biglang dumating ang kanyang ama na mukhang nagsasawa na sa ugali ng kanyang irresponsableng anak at kinumpronte ito tungkol sa kawalan ng trabaho. Agad na nagsinungaling si Jim sa kanyang ama at sinabi na hindi siya natanggal sa trabaho bagkus ay nag-resign siya. Pagkatapos ay kinaladkad siya ng kanyang ama sa truck at umuwi sila. Sa gabi, habang kumakain sila, binanggit ng kapatid ni Jim na umalis si Josie sa bayan at lumipat siya sa New York. Sinabi naman ni Jim na narito pa siya dahil nakita pa niya ito kanina. Dagdag pa niya na magkasama pa silang nagkape at nagtatakang tumingin sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos nito, sinabi ng ama ni Jim sa pamilya na nawalan na naman ng trabaho si Jim kaya hindi sila makakapagbayad ng renta. Kinaumagahan, naaasar na ginising si Jim ng kanyang ama. Dinala siya ng kanyang ama sa pamilihan na tinatawag na Target. Habang nasa truck, sinabi ng kanyang ama na kung hindi siya makakakuha ng trabaho sa Target, ipapadala siya sa St. Louis kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin na isang hardinero. Hindi gusto ni Jim ang kanyang narinig kaya tinanong niya ang kanyang ama kung gusto na ba nito na umalis si Jim sa kanyang buhay pero sinabi ng ama na gusto niya lang na umalis siya sa bahay at hindi sa kanyang buhay. Matapos na ihatid ng kanyang ama, pumasok si Jim sa loob para ma-interview para sa trabaho. Inakala ng mall director na ini-interview niya si Jim para sa isa pang bakanteng posisyon na walang kamalay-malay si Jim pero nakisama na lang siya sa kanya at hindi sinabi na nagkakamali ang lalaki. Di nagtagal ay tinanggap si Jim sa trabaho na may mataas na sweldo. Nang malapit na silang matapos, nakatanggap ng tawag ang direktor na nagpaalam sa kanya na ang taong i-interviewin niya ay nasa flight pa at malilate ng konti kaya napagtanto ng direktor na maling tao ang inalok niya ng trabaho. Sa huli ay inalok ng direktor si Jim na magtrabaho bilang tagalinis sa gabi na may sweldo na $4 kada oras at tinanggap ni Jim ang alok. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang mayamang ama ni Josie na nakikipagpulong sa dalawang lalaki. Pagpasok ni Josie, pinakiusapan siya ng kanyang ama na batiin ang dalawang lalaki. Pinuntahan ni Josie ang isa sa kanila at hinalikan ito sa labi na ikinagulat ng kanyang ama. Nang matapos ang kanilang pulong, pinuntahan si Josie ng kanyang ama at binalaan siya na wag nang uulitin ang kanyang ginawa. Nang gabing iyon, dalawang lalaki ang nakitang nagnakaw ng kotse. Kinabukasan, ginulat na naman ni Jim ang kanyang ama at ang lahat dahil umupa siya ng magarang sasakyan para ihatid siya sa trabaho. Naabutan niya ang mga bata at sinabi sa kanila na papunta siya sa airport para sumakay ng eroplano papuntang Paris dahil may meeting siya sa Vice President ng Bulgaria.
Nang makarating si Jim sa trabaho, nagsimula siyang kumilos na parang amo sa ibang mga empleyado na walang ideya kung sino siya. Naroon din si Josie na makikitang nagnanakaw. Sa gabi, nang sarado na ang mall, lumapit ang amo ni Jim at ipinaliwanag ang lahat ng kailangan niyang gawin, mula sa paglilinis ng coffee maker hanggang sa pagtiyak na malinis ang bawat sulok ng mall. Nagulat si Jim sa narinig na paliwanag ng lalaki at nang matapos ito, ikinulong siya sa loob at napagtanto ni Jim na mag-isa siya dito ng buong gabi. Sumigaw siya at sinabing hindi niya alam na magiging magdamag siya sa loob pero hindi ito pinansin ng amo. Di nagtagal ay nagsimula ng maglinis si Jim sa loob pero makikitang nahihirapan ito sa paggamit ng ilang kagamitan sa paglinis. Nagpahinga siya at kumain ng mga pagkain mula sa tindahan. Nainip siya kaya tinawagan niya ang kanyang mga magulang para pag-usapan ang tungkol sa kanilang plano para sa Pasko pero mukhang wala sila sa mood para makipag-usap kay Jim. Patuloy na nagsaya si Jim sa loob. Habang naglilibot siya sa mall, bigla niyang nakita si Josie sa loob. Samantala, pumunta ang ama ni Josie sa istasyon ng pulisya para iulat ang kanyang nawawalang anak. Pagbalik sa mall, sinabi ni Josie kay Jim na nakatulog siya sa mall. Ipinahayag niya na pinag-iisipan niya kung dapat siyang magpa-aresto dahil sa pagnanakaw pero nagbago ang isip niya. Ibinunyag niya na hindi siya masayang namumuhay kasama ang kanyang ama dahil pabaya ito. Nakaramdam si Jim ng gutom kaya ginamit niya ang microwave at naghanda ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Jim kay Josie na ang kanyang ama ay ang kontratista ng semento at siya ang nagbuhos ng semento para sa pool sa kanilang bahay. Patuloy na nagsasalita si Jim at napansin ni Josie na hindi siya tumatahimik kaya tinanong siya nito kung lagi ba siyang nagsasalita pero sinabi naman ni Jim na hindi gaano. Sinabi ni Josie na dapat siyang magtrabaho sa sales dahil mas bagay ito sa bibig niya. Sinabi ni Jim na sinubukan niya ito pero hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos kumain, umupo sila para mag-usap at sinabi ni Jim sa kanya na mahilig siyang manigarilyo na may kamahalan ang presyo tuwing natatapos siyang kumain. Sinabi ni Josie sa kanya na siya ang tinatawag ng lahat na sinungaling ng bayan. Saglit na nainis si Jim nang malaman na sinungaling ang tawag ng lahat sa kanya pero hindi nagtagal ay nagsimula ulit siyang magsalita ng kung ano-ano. Sinabi ni Josie kay Jim na marami pa siyang dapat gawin pero sinabi ni Jim na marami pang oras ang natitira hanggang umaga. Ipinaliwanag ni Josie na nagplano siyang magnakaw ng ilang gamit dahil gusto niyang maaresto para sa ganoong paraan ay maalis siya sa kanyang ama. Sinabi niya kay Jim na siya ay mapalad sa pagkakaroon ng buhay na gusto niya pero hindi sumasang-ayon si Jim dahil hindi siya masaya sa pagtatrabaho bilang tagapaglinis sa gabi. Pagkatapos ay na-offend si Jim dahil naisip niya na mga masasamang bagay sa kanyang buhay ang kanilang pinag-uusapan kaya bumalik na siya para maglinis. Habang naglilinis si Jim, nagpatugtog si Josie ng rock music at nagustuhan naman ito ni Jim. Pero nang makita ni Josie na sumasayaw siya, pinatay niya ang musika. Pagkatapos ay ginamit ni Josie ang PA system para kausapin si Jim at sinabi niya na aminin na lang ni Jim sa kanya ang totoo tungkol sa kung ano ang gusto niya sa kanyang kinabukasan o kung gusto lang niyang tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Tumugon si Jim at sinabing hindi siya nagsisinungaling sa kanya kanina at pagkatapos ay lumabas na si Josie. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga balak at sa wakas ay inamin ni Jim na nagsisinungaling siya. Ang dalawa ay nag-usap tungkol sa mga negatibong bagay sa kanilang buhay. Sinabi ni Jim na si Josie na isang napakayamang tao ay gustong magnakaw para makalayo sa kanyang pabayang ama. Sinabi ni Josie na sinasayang ni Jim ang kalayaang mayroon siya. Sinabi ni Jim kung bakit hindi na lang kausapin ni Josie ang kanyang ama o basta na lang siyang iwan. Sinabi niya sa kanya ang parehong dahilan kung bakit hindi niya maaaring iwan ang kanyang mga magulang. Pareho silang sumangayon tungkol sa takot na mamuhay ng mag-isa. Sinabi ni Josie na silang dalawa ay dapat umalis ng bayan at lumipat sa California. Hindi pumayag si Jim sa plano pero nung sinabi ni Josie ang lahat ng ginagawa ng kanyang ama sa kanya, pumayag na si Jim. Ipinahayag ni Josie na mayroon siyang $52,000 sa kanyang wallet. Magagamit nila ang perang ito para tumakas at magsimula ng bagong buhay. Nagkasundo ang dalawa na tumakas kinaumagahan pagkatapos ay sabay silang sumayaw at kalaunan ay naghalikan sila. Dumating sa mall ang ama ni Josie kasama ang sheriff na hinahanap si Josie. Tinanong nila si Jim kung nakita niya si Josie pero nagsinungaling siya at sinabing hindi ito nakita. Nagsimulang bumalik sa pagsasaya ang dalawa. Nagawa ng dalawang magnanakaw na makapasok sa mall at habang nag-i-skate sina Jim at Josie, nakita nila ang dalawang lalaki na nakatayo sa harapan nila pero nasagasaan nila ang mga ito at napatumba. Nang makita nilang nawalan na ng malay ang dalawa, tumakbo sina Jim at Josie para magtago. Gayunpaman, di nagtagal ay nagising ang mga magnanakaw at nagsimulang hanapin sina Jim at Josie.
Nahanap nila ang mga ito at inutusan ang dalawa na humiga sa sahig. Tinanong ang dalawa tungkol sa kanilang pagkakakilanlan pero nagawang mauto sila ni Jim at tutukan ng baril. Ibinunyag ng mga magnanakaw na walang bala ang hawak niyang mga baril kaya ibinalik ito ni Jim sa kanila. Kalaunan ay nagawang maloko ni Josie ang mga magnanakaw at hiniling na isama siya sa kanila pagkatapos nilang magnakaw. Habang ang mga kriminal ay naglalagay ng mga ninakaw na paninda sa kanilang sasakyan, si Josie ay pumasok sa kotse at nagmaneho paalis at iniwan ang mga lalaki. Samantala, sa loob, si Jim ay kumuha ng shotgun na nakita niya sa locker ng kanyang amo at nagawang malamangan ang dalawang magnanakaw. Kinabukasan, bumalik si Josie para tuparin ang kanilang mga plano ni Jim. Di nagtagal ay dumating ang pulis at natagpuan ang dalawang magnanakaw na iginapos ni Jim. Sa wakas ng pelikula, makikita sina Jim at Josie sa tapat ng pool sa Hollywood. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.